Sige, wait lang. Hanapin ko lang. Itutuloy. Saan na ba tayo? Kalimutan ko na, gago. Marian, tapos na tayo sa data analysis, di ba? Ang alam ko lang yung ANOVA tapos yung isa. Ano yung isa ulit nun? T-test? Wait. Ay, oo, in-skip ko pala yung regression. Basta ang alam ko tapos na tayo sa ANOVA. Yeah, ito yung ANOVA. Alam ko din wala na tayo sa regression na lang eh. Wait lang, paano ba namin yung ginawa? Fuck, di ko din to alam. Wait lang. Classroom, Google Classroom. Tapos na to eh. Regression na lang. Hoy, anong oras kayo nag-gymit kanina? Te, lahat ba nakapag-join dun sa review nyo kaninang morning? Hindi, pero nagbigay. Ayaw mo bang ulitin? Sige. Yan. Kailangan ba ng calcu sa exam? Depende. Okay. Pangalan nito, T-test ba ito? Ano ba? Yung sa exam, konti lang yung kailangan na, konti lang yung kailangan na i-calculator. Ano to? Hindi ganun ka hirap yung exam ko para sa dati. Okay. Ano to? Ito maalala. Yun ito yung 1. Ano to? Okay. Wala rin to. What's this? Is this T-test? T-test, ano ba correlation? Tapos yung nasa pinakataas ay 1 min. Okay, sa 1 min na lang sisimulan. Data analysis lang to eh. Guys, naka-screen record ka? Yeah. Tangina, hindi ko ma-explain. Sige, t-test na lang muna tayo. So, t-test. Ito yung steps para sa t-test. Una mong gagawin yung, what you call it? The data something. Ayan. So, sa t-test, unahin mong sa lahat, kailangan mo ng parang steps. Kailangan mo malaman yung steps ng hypothesis testing. Yung sa
t-test naman, ganito siya. HO, HA. Tapos, titignan mo kasi kung may significant difference. Kaya, is equal to or is not equal to. Ganito usually yung number 1 ng mga t-test kapag kay ma'am. Number 2 naman, ilalagay mo yung type of test na ginawa mo dun sa data, tapos kung ano yung alpha na ginamit mo. Kaya, yung alpha na ginamit namin dito is 0.005 kasi yan naman yung lagi. Diba? Yung confidence value, 95%. Tapos, pipiliin mo kung anong type of calculation titignan mo. Or baka pipiliin ni Ma'am para sa'yo. Either p-value or p-statistics. So, kung p-value, ganito gagawin mo. Recheck HO if p-value is less than alpha. Yung p-value natin, makukuha natin dito. Ito, yung maliit dito. Yung 0.706 dyan sa gilid. Tapos, yung alpha natin is, ito, alpha is this one. So, para mas mapadali yung pagtingin, gagawa ka ng ganito. Optional to, hindi mo talaga to i-drawing. Tapos, maglalagay ka ng P alpha, then parang ganito. Ng line sa gitna. P alpha, line sa gitna. Since greater than, hindi, since less than, ganito mangyayari. Nandito yung rejection area. Ngayon, titignan natin kung i-reject nga pa si HO dahil kay p-value. So, value nito 0.05, value ni p-value is 0.7. Ngayon, saan siya pupunta? Sa left o sa right? Sa right. Yun, sa right. Kasi greater than. So, that means, fail to reject, null. If you fail to reject natin si... If you fail to reject, because hindi tugma, ay because ganon, isasulat mo rin kung bakit fail to reject. Kaya, since p-value is greater than alpha, fail to reject, hypothesis null. Dito naman sa HO, yung pagkukuhanan mo is, ito, nakalabel na rin. Yung TC, yun yung T-stat dito. Yung T-alpha naman, ito. So, yung formula para dyan, reject HO if TC is greater than T alpha over 2 or TC is less than T alpha over 2. Drawing mo naman dyan is ganito ulit, pero this time, dalawang hati. Ano ba T alpha natin? 2.2 something. So, 2.28, 2.28. Yung nandito sa bandang left, laging negative. Tapos yung nasa right, laging positive. Next naman, hanapin natin si T-stat, 0.3. 0.38. Ngayon, saan siya pupunta? Sa left, sa gitna, o sa right? Sa gitna. Yun. Kapag nasa gitna, ibig sabihin, fail to reject HO. Isusulat mo na lang yung values nila, tapos yun na yung dulo. Number 6 naman, ito yung parang there is not enough evidence to blah 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 blah. Ganon. By the way, nandito din yun sa kinukuha ko lang lahat dito. Saan ba yun? Ito. There is not enough evidence to blah 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 blah. Yeah. Yan.
Yun lang naman yung sa t-test. May tanong ba? Huwag mahiyang magtanong. May question ako. Go. Tayo yung sa exam ba, ibibigay naman na ni ma'am yung, ano na yun, yung t-test mismo, di ba? Hindi na tayo magaganyan. So, parang mag-a-analyze na lang tayo. Yeah, kaya ganito yung tinuturo. Wala Gagawin lang yan? Wala masyadong calculation? Oo. Shit, edi kailangan palang makinig, gago. Okay. Legit. Ito lang usually. Ito lang yung medyo. Parang more on kukunin mo lang yung ano, yung, kunin mo na lang yung value dun sa ibibigay ni ma'am? Oo, kailangan mo hanapin kung anong value gagamitin. Practical lang to. Ay, parang yung practicals lang? Oo. Okay. Gets. Kailangan mo lang mahanap kung ano yung gagamitin mong value. Tapos, Basta alam mo lang kung ano yung dapat na nandun sa each step, no? oo. Okay. Kaya naka-label din to. Okay, t-test. Pagkatapos t-test, pupunta tayo. Ano ka? Ganito naman yung isusulat mo for ano ka. U1, blah, 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 blah. Saan ba ito? So, U is para sa hypothesis, para sa formulating hypothesis, ganito. Yung sa first, HO is U is equal to 1, blah, 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 number 2. Next naman, number 2, ilalagay mo type of test, type of test na gagawin natin ano pa. And yung alpha niya is 0.05. Next naman, isusulat mo kung paano ma-reject. So, reject HO if FC, F crit is greater than or equal to F, anong tawag na ito? F alpha. Or, P value is greater than alpha. Wait lang. Next. Okay, dito na. Sa number 4, isusulat mo kung bakit ma-reject. So, eto. Since, hindi. Wait. Sa number 4 pala, isusulat mo yung mga value nila. So, eto si FC, yung letter F, dito banda. Ito si FC, yung nandito banda sa F na to. Tapos, ito si F alpha. Okay? Iba yung alpha natin. Kaya, ganyan sinulat. FC parenthesis kung ano yung laman niya is less than F alpha or ganto, fail to reject. Oops. Ano yung FC, Chris? FC, ito. Yung letter F. Tapos, Yung isa. F alpha yung F crit. Okay. Mark wrong. Kailangan pa ba? Hello? Not to. Paano gawin yung number 1, Chris? Ha? Paano gawin yung number 1? Ay, ito kasi ganito kapag ano ka. I think na kapag sinabi kong ilang groups. Halimbawa, 3 groups lang tayo. Okay. Halimbawa, 3 groups lang tayo. O de, yung mangyayari dyan, magiging U3. Pero sabihin natin 8 groups tayo. Pwede mong iganto na lang.
Tapos is equal to U8. Yung word version niyan nandito. Wait lang. Mamaya ko tayo di-discuss. O kaya manood na lang tayo ng YouTube. Ay, nandito lang pala. Kupal. Anyways. Kung susundin natin yung sinabi ng ng PowerPoint. Fuck. Yeah? Sino si Vanguards? Wala pa kay at least the mean is ito lang. Kailangan mo tong isulat. Nakadepende talaga to sa problem kaya hindi ko na dinidiscuss. Usually yung word na yung gusto mo, yung kailangan mong isulat, nakasulat dito banda, sa bandang dulo. Okay, susulat mo type of test sa number 2. Number 3, isusulat mo kung paano ma-reject yung something. Number 4, isusulat mo yung mga value of certain things. So, 0.06. Tapos si p-value of 0.94. P-value, nakasulat na siyang p-value. Yung F. Yung FC, siya yung letter F lang. Yung F-alpha, siya yung F-crit. And yun na. Tapos na. Tapos na yung ano ba? May tanong para next na. Magtanong na guys. Kung wala din, next na tayo. The next. Ano pa ba next? Correlation. Okay, correlation. Number 1, kailangan mong i-state yung hypothesis mo. Kaya, tapos yung hypothesis lagi sa dito. Sa correlation, P is equal to 0 or P is not equal to 0. Now, gagamitin mo, sasabihin mo kung ano ginamit mo. Alam ko may dagdag pa na parang t-test. Alam ko may ganyan pa siya. Fuck. Yeah. Pearson correlation t-test at alpha of 0.05. Tapos with DF8. Yan. Ganito yung susulat nyo for number 2. Yung DF makukuha sa n-2. Ano yung n? N is equal to sample size. So, sabihin natin
Yung sample size natin, yung classroom natin, ilan tayo? 41. 41 minus 2, 39. So, yung mangyayari, n yung 41, df is equal to 39. Gets? Okay. Okay. Next. Okay, df, ganyan. Now, isusulat mo ulit kung paano natin i-check yung yung HO. Tapos, sa number 4, isusulat mo yung value of T-crit. Yung T-crit mo, makukuha mo using this formula. Hindi ito ibibigay ni ma'am, kailangan mong malaman kung which is which. Kailangan mo itong malaman kung paano i-calculator. Yung R, ibibigay yan ni ma'am provided. I think pati yung mismong yung mismong dito? Yung mismong formula, pati yon ibibigay yata. So, kapag na-calculate na lahat, T10, 10 over 30. Tapos, since 10 over 30 is ganyan, reject null hypothesis. Tapos, there is a significant difference. So, yun lang. Yun lang for the data analysis. So, next na ba? Or may tanong kung which is which? Hello? Next na? Okay. You guys welcome. In this video, we're going to complete the following ANOVA table. So what you're told is the total sums of square is. Binigay bang practice problems, no? Wait lang. Kupal na teacher, nagpapaano kung wala na magagawa. Chris, ano nang gagawin mo? Yung ANOVA. Okay. Pag after mo magturo, pwede pa ulit-ulit na lang yung mga tinuro mo. Para naman maano. Sige. Papanoorin ko lang muna yung itatry ko lang muna i-gets yung sinasabi ni mo. Kupal kasi. Di pa naturo, ibibigay bigla. Okay. Wait. Ito. Okay.
Walang Chris, yung number 1, palagi yan depende dun sa tanong, di ba? Saan number 1 tayo? Sa lahat, Sa di lahat, ba? sa lahat. Oh, depende sa tanong. Kaya hindi ko sinusulit yung kasi parang hypothesis eh. Dito. Saan ba yun? Dito. Laging ganto sa lahat. No matter what. Usually. Pati sa tites, ganun din yata. Pare-parehas lang sila. Pero, iba talaga sa tanong eh. Kuha lang ako ng isa pa. Wala nang ethical consideration ang puta. Ang hirap naman ng Try ko to. Chris, pwede pa send ng PPT sa GC. Ito? Yep. Nasa classroom lang to. Okay. Dito meetingin ng classroom si Dean. Hindi, nawala na kasi. Hindi download ko na yan. Hypothesis test for 1 2 Okay, ito. Pwede ko yata ito magamit. Wait lang. Break tayo ng 10 minutes. Mabilis lang. Iintindihin ko lang yung pinapatutan ni ma'am. Yung kakasabi pa lang. $62. The mean square for within is 2, and you have to fill in the other cells with the correct values. So now we have 3 groups because K equals 3 means 3 groups, and then N equals 8 means 8 participants. Sum of squares is 62. Ever watch a movie? You guys welcome. In this video, we're going to complete the following ANOVA table. So what you're told is the total sums of square is sum of squares is 62. The mean square for within is 2, and you have to fill in the other cells with the correct value. Kaya nasa gitna 37. Ngayon, para makuha naman tong MS, ita-times mo si etong F tapos 17. Kaya makukuha mo dapat 47 times 17.1. 803.7. Tapos, para makuha naman tong nandito, ipapag-times mo tong dalawang to. So, kapag pinag-times mo pa yan sa 7, 5,625.9. Ngayon, para makuha yung total, ipapag-addition mo yan. Kaya, plus 632.7. Kaya, 6,258.6. Finally, Finally, ito, i-divide mo dito. Kaya, yan, divided by 44, makukuha mo 142.24. So, let's check the solution. 5,625.9 6,258.6
27. Ito naman, ito 3.7, tapos ito yung 142.24. Shit! Gets. Okay, gets. Kaya na to. Papasa tayo. Wait lang, isa pa. Gets. Oh, isa pa. Papasa tayo, guys. Last sub naman to, kaya maituturo ko. Ng extra pa. Ano yung dalawa pang sub? Oral com at saka... Hindi, di ba last sub na to? Oral com at UCSP. UCSP yung mauna, tas oral com, tas stats. Oh, may lunch pa. Pwede ko itong maturo sa lunch. Tung sahur. Oh, din. Ikaw nga gumawa. Sige. 4 minus 32. 28. Yun. Tapos, yung MS, 94.5 times 9.2, di ba? Oo. Wait lang. 869.4. Tapos di ko na alam yung sunod. Tapos, para makuha mo dito, ito naman. Multiply mo si DF at saka MS. 34776.6. Tapos, last one. Plus. Dito. 2646 point. Ay, wala na. 6123.6. Tapos ito naman. divide. Divide. 1.9. 191. 191.3625. Okay, wait lang. 3477.6. 6123.6. 28. Wait, Chris, ilagay mo nga yung mga yung mga dapat i-times, tas i-divide. Sige. Yan. Yun! I'm the GOAT! Let's go! Pwede na. Okay. Pwede na. Sige. Linisin. Ay, ba't ko yung ginawa? Chris, ganyan palagi yung given. I mean, Baka may palaging yung error lang yung bigay, ganun. Depende kay ma'am. Pero ito lang yung ginagawa ng ano eh. Sabihin nga natin, one way ba yan? Ay, ganun lang din. Pare-parehas lang naman yata. Oh. Gago. Ayun! Hindi yan kasama. One way. Hindi na yan. Ito nga multiple regression. Ay, same lang. Iba na yan. Same lang. Ano ka na lang? Yan na lang. Between, within. Ito nga ba yan? Check mo nga, pareho pa rin. Sige. 96 minus 4. 92. Wait lang. Hihilahin ko sa gilid. Drawing software ginamit na whiteboard. Ayos. Okay. 92 to. Dapat. Tapos ito, papag times mo. $392. 785. 785. Tapos ito naman. 3140. Paano ulit yan? Yung SS, nakakalimutan ko palagi. Ito lang. Papag times mo to para makuha mo doon. Okay. 4 times. Chris, gagawa ka ba ulit ng bagong Gmeet? Oo, gagawa ka. Wala kang choice. Mag-end na yung call 3 minutes. Ay, gagawa ulit ako. 6751. Ano yun? 39? 6751.
39, what? 6751 39, sa total. okay. Wala siyang 3. Wala siyang 3. 67551. Bakit? Diba addition? Oh. 3140 plus 3611. 0. 3925. Oh, 0. oh pala. Hindi ko nalagay yung 0. Let's divide. Divided by 96. 408.85. 41667. 854. 8.5. What yun yan? So, 3140. 39 to 50. 39 to 50, 92. Tangina sana. Parehas pa rin 75. 408.9. Yan na. Yun! Boom! Yun lang talaga. Okay. Ang lakas talaga natin. Okay. Ganto. So, para makuha yung SSB, kailangan DF ng between times MSB. So, SSW naman, ganon din, DFW times MSW. Ganon sa lahat eh. Check na natin. 92 times 92.5. Okay. DFB is equal to Ipag ma-minus lang naman. minus Add. ano to? B. Tapos finally This call is about to end. yes. Ito yung mga formula para sa kanina. Tapos magsasolve ulit tayo ng isa pa. Sino yung volunteer? Saan yun? O di, magsalita mag-open mic kasi hindi ko naman mababasa ng madali. So, saan tayo magsisimula guys? Sa gitna. Gitna, syempre. Oh. Ano? 33. Next. Alam, 380. Patay na Time. dito lang tayo. 1824. Yan. Next. Papag-times pa yan. 9120. Next. Addition. 21676. What the hell is that, man? What the hell is that? Divided by 38. 570.43. Done. 570. 4. Three. Check solution. Ha? Putik, ba't mali? Mali lahat. Lokad ta din. So, so simula pa lang yata. 4.8. 186.4. 186.4. Ano? 186. 1826.
1826. 182.4. Ha? Wait lang. 0.4. 1826.4. Gago. O, ayun. Pag nagkamali kayo sa isa, bagsak ka na. Wait lang. 9132 yung sunod. 5 times 26.4. Tapos, Tapos 9132. Tapos plus 12556.5. 21688.5. 1688.5. This one. 570.7. Paulit. 570.7. 570.8. Kasi 0.5. Sige, go. yun. Yun! Let's go! So, yun lang. Yun lang yung discussion. Tapos na tayo sa stats. Review na ng OXP. Compete nga. Okay, repeat. Saan? Wait lang. Off ko lang to. Tapos, Sagutin mo sila, Chris, para maano sila. sige. Okay. So, saan tayo? Saan tayo maulit? Wait, where? Lahat daw, Chris. Lah. May nag-chat? Seryoso? Sige. Okay, so where do we start? Fuck. Okay, 1 min. Kaya ko pa bang i-explain 1 min? Kung pangit. 1 min, babalik tayo dito. So, sa 1 min, overview lang naman, 'di ba? So sa 1 min, parang parang sa iba. Pero nakadepende dun sa 1 min lang talaga nag-iiba yung mga yung mga symbol. Kasi dun sa 2 mins parang yung t-test o kaya significant difference na doon kaya equals or not equal na lang yung natitira. Dito naman sa 1 min, nandito yung greater than, less than, equal, chu. Kaya, kailangan mo talagang magbasa ng maayos para hindi ka magkamali sa yung keywords, parang more, less than, ganyan. Kailangan mo ring kunin yung given, like, dito? Ito, hypothesis mean is 623. That means yun yung una. Yung sample naman natin is 21, which is yung parang number of people. Tapos, yung X bar naman, yung sample mean. Sa sample mean, yun yung mean na nakuha nila sa sample of 21, which is 650. S naman is sample standard deviation, and yun, standard deviation lang siya, 71. Tapos, finally, itong A is 0.05. Yun yung level of significance and is confidence level. Kapag confidence level 95, 0.05. Kapag confidence level 99, 0.01. Ito, gagamitin natin to with calculator kasi kasama to sa exam. Kaya, kailangan yung maalala which is which. So, sa mga given. Hindi ko alam kung ano yung mga keyword. I think mabait si ma'am kaya ibibigay niya yung formula na ito. Sana mabait si ma'am para ibigay yung formula. Next. Ito. Number 1, always gagawa ka ng hypothesis. Number 2, is-state mo which kind of test gagamitin mo. So, ginamit niya dito t-test at alpha of 0.05. Pati rin yung degrees of freedom. Ginagamit rin yun dito. Dito naman sa hypothesis test for 1 min, ginagamit natin ay para makuha yung t-alpha, yung nasa Z table.
Tapos ano dito? Okay, fuck. Na-distract. And yeah, isa-solve nyo na lang for that. Then, oh yeah, I remember. Rejection region. Always dapat fuck. Yeah, rejection region. Yeah. Yung rejection region, hindi, yung parang ma-reject. I think laging ganto para ma-reject sa 1 min. I think laging ganto parang if TC less than A, then reject. Ay, hindi. Ito nga ba? TC? Ay, hindi. Kapag TC. Ay, oo. Kapag TC greater than alpha, o di ibig sabihin, reject. Kaya, yun yata yung isusulat mo sa number 4? Number 4? Hindi. Chris? Yeah? Chris? Tanong lang, paano mo malalaman kung gagamit ka dyan ng T statistics or Z-stat? Sa dito? Dyan sa hypothesis for 1 min. O nga, no? Oh. Isn't it, ibabase mo ba sa number of respondents? Like, if Yes. greater than 30 or equal than 30, you're gonna use Z-test? Yes, yun naman yung sinabi ni Google. Pero t-test yata usually. Hala, sinabi ko kay... Nandito ba si Dion? Sinabi ko sa kanya na Z-test yun. Fuck. Anyways. O di yun. T-test lagi pala. Dunkin Donuts and... Yeah, yun lang yung 1 min. Sorry kapag hindi naintindihan. Medyo. Natok. Okay, katapos ng 1 min, 2 min. 2 min which is t-test. T-test natin, oops, makalat. T-test natin, ganito, sa simula. Kailangan nyo pa rin magsulat ng blah 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 dyan, kaso lang, kailangan nyo pa rin magsulat ng blah 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 dyan, pero hindi na. Chris, pero kasama pa rin to. Yeah? ano yung TC ulit? TC is the T-stat. Yung TC natin, yung T-stat na nandito sa table na to. So, eto, yung TC. Yung T-alpha naman natin, T-critical 2-tail. Hindi kasi tayo gumagamit ng 1-tail eh. Okay. Next. So, number 2 is the state mo what kind of test yung gagamitin mo. Tapos, kung gaano kalaki yung level of significance. Number 3 naman, mamimili ka sa dalawa. Or baka papapiliin ka ni ma'am. Either p-value or t-stat. Mas madali t-stat, mas madali p-value kasi simple lang isusulat mo. Pero, nakadepende sa ipapagawa ni ma'am. So, kapag p-value, isusulat mo muna, reject HO if p-value is less than alpha. Then, isusulat mo kung ano yung value ni p-value. Then, sa number 5, isusulat mo na kung fail to reject na ba or reject. So, since p-val is greater than alpha, fail to reject, hypothesis null. Gets ba? Gets yung p-value explanation? Para makatulog tayo. Okay, next.
Ito naman yung para sa t-test. So, sinabi kong mas mahirap kasi mas maraming sulat na kinalaman. So, ganito yung susulat mo. Recheck HO if TC is greater than T alpha over 2 or if TC is less than T alpha over 2. Kung i-visualize mo siya, parang ganito. I-reject mo kapag nandito banda si TC, tapos nandito rin banda si TC. Pero kapag nandito siya sa gitna, ibig sabihin, fail to reject. Okay? Fail to reject. So, let's do that. Isusulat mo kung anong part kung ano yung value ni TC. Ulitin ko lang, yung value ni TC ay nandito, 0.38. Tapos, yun yung isusulat mo. Yun yung isusulat pa sa number 4. Number 5, isusulat mo na yung mismong value ni T alpha over 2. Yung T alpha over 2 natin, 2.2813 something. Usually, dapat merong negative tas merong positive. Kaya, ganun. Pag nasa gitna, palagi ba yung two-tailed? Yes. Okay. Pag nasa gitna, fail to reject. Fail to reject. Pero kapag nasa gilid, ano tayo? Reject. Nakantok. Yeah. Tapos yung number 6, maraming isusulat doon. Parang, since ganto, we fail to reject ganto. For example, ito yung example niya. There is no significant difference between the mean scores of the two colleges. Ganun lang yung number 6. Nakadepende sa tanong, kaya hindi ko na sinusulat. Kasi baka mas malito pa kayo dun. Okay. Okay na yung t-test? Guys, okay na ba? Di, wag. Okay. Ano ba? Ano ba? Okay. Ano ba? Ganito din gagawin mo sa HOH1. Sa number 2 is sasabihin mo kung anong type of test ginawa mo. Plus yung alpha. Number 3, HOFCF. Isusulat mo kung paano siya ma-reject. Number 4, isusulat mo value. Yung F-crit natin, ay yung FC natin, equivalent siya dun sa letter F ng ano na to, ng nandito. Tapos yung F-alpha natin, equivalent sa F-crit. Then, i-check mo lang kung greater than or less than nga ba. Kung tugma dito sa number 3. Tapos, isusulat mo na yung conclusion mo. So, since ganito, fail to reject. Number 6 ulit. Hindi ko na sinulat kasi mahaba. Tapos, finally, correlation. Correlation. Correlation.
Number 1, yung hypothesis ulit. Number 2, yung Pearson's correlation. Isusulat mo rin t-test at confidence level with degrees of freedom. Degrees of freedom is sample size minus 2. Now, number 3, isusulat mo ulit kung paano siya ma-reject. Number 4, isusulat mo yung value of TC. Value of TC makukuha mo by using this formula with a calculator because hindi tayo bibigyan ng laptop. Then, number 5, isusulat mo na kung bakit siya rejected. Tapos, kung rejected nga, number 6, isusulat mo na kung ano yung sagot. So, yun lang. May tanong ba? May babalikan ba tayo? Hello? Ano ulit yung R, Chris? Pearson's correlation, ibibigay yun ni ma'am. Yung R. Yung R, Okay. Pearson's correlation. Yeah. Tapos, I think, baka kailangan natin itong i-memorize. Parang sasabihin pa natin kung anong klaseng correlation. No. I think, check ko lang. Ay, magdodrawing pa pala ako bukas ko pa. Okay. Yeah, ito. R, very strong positive correlation. Yun lang. So, we good? Okay na? Bye-bye? Yes? Is Yeah? yung regression, i-google nyo na. Joke. Hindi ko gets kung ano ginawa ni ma'am sa regression. Kapag binasa ko lang yung PPT, wala akong maintindihan. Yan, oh. Gagawa ka lang ng ano. Ganito lang, ngay. Gagawa ka ng scatter plot, tapos tititigan mo. Ganun lang naman yata. Saan nyo ba nakuha si TE? Wait, kaparehas lang ba to? Gago, kaparehas lang yata ni ano ah. Oh! Okay, ito yung problema. Kailangan yung formula ng ganito. Nagpakita ba ito sa practical nyo? Din pa ba ito? Nga, pwede mo bang mag-screenshot dun sa practical? Tapos patingin yung mga tanong.